Sa biyahe tayo, bisitahin natin ang isang tahanan sa Pandacan, Manila na mayaman sa sining at kultura. Dalawin natin ang Cabigao Residence. Sa biyahe tayo ay binisita ng main host ng Lakbayin ng Magandang Pilipinas at Mayor ng Angono na si Mayor Jerry Calderon ang tahanan ng Pamilya Cabigao na matatagpuan sa number 226 Adolfo Street, Balagtas Subdivision, Pandacan, Manila. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Tayo po ngayon ay nasa tahanan ng dating pangalawang punong lungsod ng siyudad ng Maynila kay Vice Mayor Felicissimo Cabigao. At mapalad po tayo, ang ating nag-ibita po sa atin ay ang ating dating kapitan at director po ng LLDA, ang artist po natin, si Director Manny Gasa, para bisitahin ang tahanan ng mga Cabigao. Halina po kayo. Ang pakay ng aming pagbisita sa Cabigao family ay upang malaman namin ang nakatagong national heritage na pagmamayari ng dating Vice Mayor ng Manila na si Atty. Felicissimo Cabigao. Sa aming pagdating ay unang tumambad sa aming paningin ang sculptor o lilok ng ating national artist na si Carlos Botong Francisco na tribal dance at tinikling na may sukat na 6.5 by 18 feet. Kami sinalubong ng anak ni Vice Mayor Cabigao na si Susan at Jeff Cabigao at pinatuloy sa loob ng kanilang bahay kung saan naroon ang kinaroroonan ng dalawang obra ni Botong Francisco, kung saan ipinaliwanag sa amin ni Susan ang istorya sa likod ng mga obra. At mapalad po kami sa pagbisita namin sa tahanan ni Vice Mayor Felicissimo Cabigao, ang dati pong punong lungsod ng Maynila, ay mismo pong anak niya, si Jeff at si Susan, ay senior na sa amin yung value nitong trabaho na ito na sayaw tinikling. At yung kwento nito ay hingin nga natin kay Susan. Yung mga murals for us, parang there will always be a place, a special place in the house of my father. Kasi itong mga murals speak of very close friendship back in the days between my father and Mr. Botong Francisco. Kaya po it's a privilege to have owned these two distinguished artworks of Botong Francisco. At ang kaalaman naman ni Mayor Jerry tungkol sa obra ni Botong Francisco. Pero yung barkadahan ng national artist at saka ni attorney ay naglagay ng ganitong pagpasok mo ng bahay, some sort of a welcome festive landmark sa bahay ninyo. At ito'y pinatunayan ng mapasyal mismo ang anak ni Botong na si Kiko Francisco. Pagkakaalam ko po, dun sa mga na-interview ko rin, na mga naging confidant ng father ko, tapos yung driver ho namin for 30 years, siya ho ang nag-attest na naging kaibigan niya ho ni Botong and my father nung kapanahunan niya na Vice Mayor siya of Manila. Talagang sundot hatid daw niya si Botong nung ginagawa ko dito. 1966. Sa Angono. Tapos dyan ho sa may bandang, basta sa Manila lang daw ho yan nag-iikot bago umuwi sa Angono. Kaya marami rin siyang nagawa ho mga artworks dito sa Manila. Particular sa Pandacan. Particular sa Pandacan, Paco. Ipinakita sa amin ang Certificate of Registration ng National Museum sa tribal dance at gayon rin sa tinikling. At ang dating curator ng National Museum na si Mr. Nick Legaspi tungkol sa pangangalaga ng dalawang obra. Meron pong mechanical or chemical conservation, pero yun po ay talagang dahan-dahan pong ginagawa para hindi natin maalis yung patina of age. Kasi minsan po kung overcleaning, masisira naman ang specimen. Gayon rin ang kapatid ni Vice Mayor na si Mr. Willie Cabigao. Yung kapatid ko, kaya nga ho yung anak ng panganay, saka yung kapatid, nag-away dahil pinapinturahan. Mm-hmm. Pero siya semento lang talaga? Oo, semento talaga. Semento lang. Nagalit nga ho yung anak dahil nakakaintindi sa art yun dahil artist yun Nung makakita nag-away yung mag-ama. Ang dalawang lilok ni Botong Francisco ay di pangkaraniwan. Ito'y kasama mismo sa pundasyon ng bahay na inihubog ni Botong alang-alang sa kanyang kaibigan na si Vice Mayor Cabigao. Sa aming paggagala sa loob ng bahay ay napansin namin na ang tahanan mismo ng dating Vice Mayor ay isang property na pwedeng maging cultural heritage.
Sa paligid ng kanyang kwarto na ginawa ngayong museum ay makikita ang kanyang lumang typewriter, atipara, mga commemorative coins, medal, antique pen, plaques, at mga parangal na gawad sa kanya bilang public servant. Ang pumukaw ng aming pansin ay ang malaking puno ng palo China na may sariling kwento na ipinaliwanag sa amin ng anak ni Felicissimo Cabigaw na si Jeff. Nagtanim po niya, ibon, bigla na lang tumubo. Ilan taon ka na, Jeff? 42. Ay, di inabot mo ng pagtubo yan. 83 to tumubo. Itong puno ng palo China na ito, Jeff, Opo. ay 30 years old na. Opo. At ito ibinagsak lamang ng ibon. Oo. Well, sa tahanan ng Cabigaw ay hindi lamang yung tahanan, yung national treasure eh. Itong klase ng puno na ito ay kailangan ma-preserve at yung mga kasaysayan, history na may mga alitap-tap, may mga nagtatalong anito-anita. Ganito yung story, at ang isang maganda rito, yung mga kailangang klase ng puno na hinahanap natin, fast growing siya, pero environmental friendly talaga. Hindi makalat, and at the same time, dire-diretso yung tubo. Yun pong gustong makita, yung mga unknown works of Botong Francisco, pwede ho kayo makipag-ugnayan sa amin. Dito po sa inyong tahanan mismo. Pero bagamat hindi naman po open sa public, hindi naman po nila ipinagdadamot, subalit kinakailangan ay makipag-appointment po. Yun po. Kaya sabihin niyo po sa amin sa Lakbayin ng Magandang Pilipinas at kayo po ay aming i-connect sa tahanan po ng ating dating pangalawang punong lungsod ng City of Manila, Attorney Cabigaw po. At para po sa Lakbayin ng Magandang Pilipinas, mabuhay po ang Cabigaw family. Mabuhay po ang sining ng ating bansa at sa mga nakita po natin dito, ito yung nagpapatunay na marami pang ganitong nag-appreciate ng ating mga sining na dapat makita ng ating mga mamamayan ang value kung ano merong historical value ito sa atin bilang isang Pilipino. Para po sa Lakbayin ng Magandang Pilipinas, mabuhay po ang Cabigaw family. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang Lakbayin ng Magandang Pilipinas.